Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ako po ay pinanganak noong June 7, 1950 dito sa Datupiang, Maguindanao. Ako ay pumasok sa MI. Nag-umpisa ako sa year ng 1984. Bapa, di ba yung 1984, yun pa lang yung simula ng MI, di ba? So, ni-recruit ba kayo? Paano nangyari? Paano ka napasali? Ang dahilan na nagpasok ako sa MI kasi nung doon pa si Amir Umrah sa Saudi, pagdating niya dito siya nagtimplano, dumating sa crossing Salvo Datupiang. Kaya dito niya ako inabutan sa mosque. Nakilala niya ako na isang taong taga Simba ba? So ano ka? Talagang, ustads ka? Ustads na, maliit na ustads. Bago tayo pumunta ng buhay ng MI, Bapa, pwede mo bang ikwento ano ang ustads? Ito ay para sa mga hindi nakakaalam ng ustads. Ano ba ang ustads? Ang ustads na yan ay sa original na ustads, yung alam nila ang meaning ng Quran at saka hadis. Yung hadis naman, yung sinasabi na yung nagdadala ng hadis, dito pinadating ni Allah kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Propeta yun. Siya ang nagtuturo ng Islam na sinasabi. Kasi siya ang inutusan ni Allah, naturuan niya ang yung lahat ng mga tao sa mga mabubuting gawain at saka masasamang gawain, at saka sa pamumuhay naman sinasabi nila na itong pamumuhay masama sa Islam. Ito ang maari lang na kainin ng Islam. Ano ang buhay ng isang ustads? Para gusto ko lang anong buhay ng isang ustads? Kayo yung araw-araw nasa mosque kayo o paano ba yun, Bapa? Kasi alam mo sir, si Allah, siya ang gumawa ng lahat ng dito sa mundo. Maliit man o malaki, siya ang gumawa. Kaya sinasabi niya na tutuparin lang ninyo ang sinasabi ko sa Quran, dahil kung tutuparin ninyo, ako ang marunong sa inyo mamumuhay, magbigay ng kabuhayan. Kaya yan ang sinasabi yan ang ginagawa ng mga ustads. Pagsimba lang palagi, dahil hindi pinabayaan ng Diyos ang sino mang tao na palagi magsimba. Yan ang pananalig ng mga ustads na sinasabi. Bapa, nung sabi mong nire-recruit ka ng MI, 34 years old ka na rin noon. Pinanganak ka 1950 So ibig sabihin, ilang taon ka ng ustads noon? Ganun ba? Ilang taon ka ng noon? Mahigit. Kailan ka nagsimula maging ustads? Naging ustads ako noong panahon ni Gloria Macapagal. Cory Aquino. Cory, 1980.
86. oh, 86. 86. Pero bago nun, ano ka na, talagang ang mundo mo sa mosque ka talaga sa... Oo. Mm. Oo. At saka, nung pagdating ni Amiril Umrah dito, sinasabi niya ako, kahit saan sila papunta, sinasama niya ako. Si Umrah ka to? Si Amiril Umrah. Oo. Alam mo rin si Amiril Umrah? Oh, meron akong video niya. Oo. Meron, ipapakita ko mamaya. Na-post ko na nga. So, Si Amiril Umrah na yan, itinuring niya na parang isang kamag-anak niya ako. Kaya kahit saan siya, pinasama niya ako. Ako so talaga, parang ikaw yung ano ni... Kasi patay na siya ngayon, di ba? patay na siya. Bakit kanya nagustuhan? Dahil sa paningin niya sa akin, malinis ang puso ko. Wala akong mga masasamang ginawa na nakita niya. Palagi ako nagsimba. Yun ang hinahanga niya sa akin pagsimba ko. Ikwento mo nga ng kaunti yung background ni Amiril Umrah Cato, dating MILF commander and then naging DIFF, di ba? Ikwento mo nga, Bapa, ano yung... Taga dito ba siya? Anong buhay niya? Ngayon, sir. Pero hindi rin lubos na Tagalog ba, sir? Kasi alam mo sir, hindi rin ako marunong mag-Tagalog ba? Okay lang, Baba. Okay lang. Konti lang. Ikwento mo lang yung... Itong mga kwentong ito, patay na siya. Ikwento mo lang yung background niya. Ikwento ko sa iyo. Ngayon, nung si Amiril Umrah, dahil napakaraming tauhan niya, ngayon, kasi alam niya ang kitab ng jihad, kung ano man ang gawin ng sinasabing jihad, alam niya kasi nag-aral siya. Kasi yung sinasabing jihad, tinuro ni Allah yan, na yan ang gawin ng kung Muslim ka na pure Muslim ka, iniutos ni Allah talaga ang jihad sa bawat isa. Kasi ikaw nun, Bapa, ustads ka, di ba? So, bago pumasok si Amiril Umrah Cato sa'yo, hindi ka pa sa jihad? Tinuturo mo ba ang jihad nun? O siya lang yung nag-ano sa'yo na... Siya ang nagturo nag-ano sa'yo? Anong turo niya sa'yo ng jihad? Sabi niya sa akin, ito ang gawin natin kasi yung taong nasa jihad, kung mamatay siya, diretso siya sa paraiso. Na nasa Quran yan? Sa Quran yan. Pag mamatay yung Quran, alam mo, kaya yung mga mujahidin hindi sila matakot mamatay dahil alam nila na kung mamatay siya, diretso na yan sa Paraiso? paraiso. Na ikaw Diretso noon, na kinailangan ka bang kumbinsihin niya na ganun nga or tanggap mo agad yung pag-explain niya na jihad itong papasukin natin? Tinatanggap ko kaagad kasi siyempre alam ko rin kasi napag-aralan ko rin konti. Yeah. So, mula noon, kayo ni Amiril Umrah Cato, magkasama kayo ng magkasama? Magkasama kami. Kasi nakilala siya na talagang walang kwan di ba? Parang yun talaga yung linyada niya, walang negotiation, walang ganon-ganon, di ba? Kasama niya ako, sir. Ikwento mo nga, ganito na, ikwento mo yung mga hindi mo makalimutan na ginagawa nyo noon. Nung una pa lang, nung panahon ni Cory, na kayo ni Umrah Cato. Nung panahon ni Cory, na bago siya dumating, karating dito, hinanyaya niya ako na doon tayo magtira sa bundok,
sa Campo Umar. Dito, Campo Umar. Dito, yan. Okay. Oo. Diyan na kami nagtira. Diyan na kami namumuhay. Saka yung mga kasama natin diyan na mga tiruray. Lahat ng mga tiruray na yan, alam nila ang ugali ni Amiril Umrah. Si Amiril Umrah, inutusan yung mga tiruray. Sabi niya, kunin ninyo ang kuan, halimbawa bigas o ano, mga sari-sari. Binigyan yung inuutusan. Actually, yung mga tirora yung taga-bili nyo. Oo. Ito yan, di ba, sa Omar? Diyan Hill sa- 224. Oo, Hill tutupor. 224. Oo. Yung mga tawan dyan, mga tiruray dyan sa tutupor, Mm. hindi ko alam dyan na hindi niya alam ang kuan, si Amiril Umrah. Sandali pa, pasensya ka na. Amiril Umbra Kato. Ano, Amiril Umbra, ayun Kat. yung Hmm. first name niya? Oo. Kato yung apelyido. Amiril Umrah. Kato ang apelyido niya. Okay. So, okay. So, kayo pala yung nagtatag ng kampo dyan sa Omar. Oo. Kasi sa Scout Ranger ako eh. Marami-raming gera yun eh. Oo. Ibig, Sige nga, kwento nga ng kaunti yung gera na yun doon. ibig sabihin, sir, nakakwentro tayo. Kasi ako ang kuan. Sige, kwento muna tayo. Sige, kwentong gera. Hindi naman nagkatamayan kami. Plano Oh. yun, sir. Sige. Ibig sabihin, sir, isa ka sa kwentro namin. Kasi, Paano? Sige nga, ikwento mo ngayon Kasi- latag nyo nun dyan. kasi nung panahon namin dyan sa Campo Umar, Mm. ako ang inappoint ni Amiril Umrah na CEO ng SUG. Special Operations Group. Oo. Kasi si Commander Swaib, na interview ko rin siya ang inner guard ni late Hashim, Amiril Umrah. si Hashim Salamat pa na ano. Oo, yung secretary niya. Oh. Sige nga, ikwento mo nga. So SOG, mabigat-bigat to. Ano naman na, tapos na. Tapos naman tapos na. Ano na yan? Tapos na yun. Pero kasi sinasabi mo na lahat ng ikwento ko sa iyo. Sige, kwentuhan tayo ng gano'n. So, Ngayon inikwento ko sa iyo ang naranasan namin dyan sa... okay, thank you. Ngayon dahil ako ang inilagay niya na CEO ng SUG Mm. sa Campo Umar, ibig sabihin ako rin ng ng mga militar. So, sige, i-ano mo muna yung latag nyo. So, di ba, Ang nakakahirap sa amin dyan, sir, kasi sinasabi ko ang lahat, yung 105 talaga. 105, yung air attack, wala man sa amin na walang namatay ng air attack sa amin. Pero kahit 105, Doon kayo? Din. Oo. Kahit 105, kadalasan din ng 105. paano ba deployment nyo nun ba pa dyan sa Hill 224? Paano ang depensa nyo? Minsan, sir, kung nahirapan kami, nagbaba kami sa highway. Oo. Halimbawa, Kung nahirapan kayo sa taas, kung baba kayo? nahirapan kami sa taas, mag-order si Amiril Umrah na i-cut off ninyo ang transportation. Para yung mga sundalo na pumasok, mahirapan sila magpasok. Gano'n. Talaga ang problema nyo noon, yung mga 105. So sa mga nanonood, ang 105, yan yung howitzer. Yan yung howitzer. Ito mo nga yung hindi mo makalimutan ba pa na encounter mo dyan? Kasi medyo mabigat na encounter yan. Medyo mabigat. Mabigat talaga yan. Ang enkwentro sa Campo Umar, sir, mula 1996 hanggang 2000. Nagharapan tayo sa Campo Umar, sir. Sniper. Andyan yung mga sniper namin bago noon, mga sniper rifle. Yung mayroon pa dyan na nagawa na yung mga Scout Ranger ba kaya no? Na nagakyat sila sa mga kahoy, puno ng kahoy. Lahat ng mga ibon at saka mga
na mga tsunggo, yun ang mga tinig nila. Mm. Sabi ng mga kasamaan, bakit karami-rami yung mga manok na kasi hindi ba yung mga strike Ito, kwento ka na. Kasi napakabigat na laban ng... Hindi lang naman Scout Ranger, pero karamihan kasi lumaban dyan Scout Ranger. Napakabigat na laban yan sa amin. Pero yun ang gumawa ng yung mga strategy. Nagakyat ng mga kahoy, lahat ng mga ibon, alam nila, mga ibon at saka mga tsunggo, mga manok, ganyan na nagano. Sabi ng mga militar, bakit napakaraming manok hindi pala kay sundalo pala. Sir, excuse lang sir. Maraming namatay doon. Hindi, marami. Kasi nahulog yung iba. Nung nalaman ng mga militar, mga kasama namin na hindi pala yun kasi sundalo, yun ang binanatan ng mga kasama namin. Pero yung iba sir, na tinamaan, pero yung iba nahulog. Pero ang hirap ng buhay nyo dyan nun, ang init. Ang init. Pero yung namin dyan, yung pamuhay namin dyan, sir, walang problema. Marami kaming bigas. Nung nawas out kami, 100 plus sak ang naiwan namin sa bundok. Pero nung magsimula kayo, ilan kayo dyan sa Omar? Maliit lang kami, sir. Mga ilan mo? Nung batalyon pa si Amir Umra, paglagay dyan sa Kampo Umar, maliit lang kami. Minsan dalawa lang kami ni Umra Kato. Kasi maliit pang tao. Ganun ba? Kasama. So parang kayong dalawa lang kami. Naghati kami ng isang gabi. Grabe rin yung... Grabe ang buhay namin dyan. Pag umpisa, sir, maniwala ka, wala pa kaming kasama. 106 man noon. Ano ba kayo noon? 106. 106? At 106. Pero ganun pala kayo noon? Maiilan lang kayo? Yun ang masabi ko sa iyo, sir, nung pag-umpisa namin dyan, isa pa ang kontrapper namin, kasi yung mga bago pang pumasok, hindi sila, ayaw nila talaga ang tira dyan sa bundok. Kasi, siyempre, bago, natakot yung iba, at saka wala namang walang yan sa Tagalog. Mahirap ko sabihin sa Tagalog, sir, kasi hindi ko alam. Hindi, sige. Kasi noon, Bapa, napakalakas ng pananampalataya mo rin. Sir. Yung pagiging ustads mo, yun ba yung naging pundasyon mo na sir. Na ano kayo ni Ameril Umbra? Yun talaga yun din nagustuhan niya siguro sa'yo. Yun ang gustuhan niya sa akin kasi nakita niya na ako ang talagang sensor ako sa pananampalataya. Sige nga. Gera ulit tayo mamaya. Pero, kwentong gera ulit mamaya. Pero balikan nga natin yung sincero sa pananampalataya. Anong ibig sabihin nun sa isang mabuting Muslim na katulad mo? Ano ibig sabihin nun? Ang isang mabuting Muslim, sir, na sinasabi, halimbawa, lahat ng oras na dumating ang sala, makita mo na magsala. Ano ulit yung sala? Yung magsambayang. Magsambayang. At saka dumating naman yung panahon ng Ramadan, fasting, magpuasa yan. At saka malipad yan, mag-sunnah, magsala ng hindi pa dumating ng wakto na fardo,
sunna yan. Ano ulit yun? Ah, Ano ibig sabihin nun? magsala ng kwan, hindi fardo, Mm. sunna. Yun ang ugali ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm. Oh. Saka wala kang makita na ginagawa ng pure na Muslim na bawal. Bawal sa Muslim, kapwa niya tao, bawal sa kani Allah. Like sa'yo noon, sa inyo na lang ni Ameril Umbra. Ano yung mga bawal sa inyong dalawa noon? Nung yung kayo kasi parang ikaw pala naging kwan niya. Anong tawag? Hindi, kung para maging SOG ka niya, ikaw talaga yung most trusted niya. Oo. Ako ang ano niya, ako ang itinuring niya na kamag-anak niya. Na second in command niya, parang ganon. Hindi noon, si Kajuhaid na yan, brigade siya. Brigade. Siya ang brigade. Pero parang ikaw yung... Pero ako ang inutusan niya na ako ang CEO ng SOG, SOG. Sige, balik gira tayo. Ano bang sabihin ng SOG sa MILF? Ano bang ibig sabihin? Sinasabing SOG, Special Operation Group. Yun ang pagkaalam ko, sir. Na, pa dyan, hindi ko na alam. pero kayo yung... Anong mga mission ng SOG? Siya ang nag-utos ng mga militar, mga kasama nila, mga element. Siya ang nag-command. Pero ikaw nun, ustads ka naman, hindi ka naman, di ba, may mga ano kasi na military talaga yung ground, di ba? Di ba yung marami nga sa MI, nag-training pa sa labas, MNLF, nag-training sa labas. Naka-training ako ng commission sa Camp Abu Bakar. Ano yung training na yun? Commission. Yung training na yan, yung ginagaya yung training ng mga staff, top 90, top 300 sa Malaysia. Sa Bedis, sa Bedis Academy kayo nag-training. Sa Academy, Memorial Academy, military training. Kasama kasi ako sa nung 2000 eh. Pero Scout Ranger, company commander ako noon. Kaya napalaban ako dyan. Kaya medyo alam ko yung mundo natin. Nakasali ka sa dyan sa Narciso Ramos, sa Langkong. Galing pa kami Lanao. Ang kalaban namin doon Hindi, sabi ko sir, yung dyan sa North, nakasali ka ba dyan? Saan? Sa fighter sa Adjera sa North. North. Anong North? Diyan sa ng Midsayap. Hindi, North Cotabato, hindi. Doon ako. Yung Ranger company ko, kami yung doon sa Munay, yan sina Commander Bravo. Akyat kami ng Lanao. Magbagan kami doon. Malabang. Kapatagan. Di ba medyo kontrolado dati yan eh. Dati yung Narciso Ramos. Narciso kami yan. Ramos Highway. So kami man ng blocking na una sa yung nakalimutan ko ang pangalan. Yung first time na blocking dyan sa pagpasok sa Camp Abu Bakar sa kalimutan ko. Matanog. Saan kayo? Matanog. Doon Barira. banda. Banda doon sa... malapit na sa Langkong. Alam mo yung quarry doon? Di ba may quarry doon sa may Mount Kabugaw? Di ba Kapatagan, tapos may ganon, tapos yun yung last defense nyo eh. Tapos Langkong na yon. Nagkalimutan ko ang pangalan sir. Pero hindi pa dumating sa Langkong. Yung Lanao side? Galing Lanao o galing dito? Cotabato. Yan, hindi ako lumaban doon. Dito ako sa
So, medyo maganda. Naka-black suit kayo noon eh. Oo. Naka-black suit kayo, naka-black suit din kami. Oo. Kaya medyo magandang laban. Sir, so, Pero, matinding laban yan. alam Matinding mo laban. sir, yung namatay sa yung mga sa hijamin yan, diyan nakalibing sa 2 to 4, 70 plus Ang patay nyo? ang patay sa amin. Marami-rami rin. Oo, 70 Ano? plus. Marami-rami yun. Oo. Napatay sa encuentro, sir. Oo. Ngayon ko lang malaman yan. Ganong kadami. Oo. 70 Ano yan? plus. Karamihan yan bombing o bala? O encounter? Bala, sir. Yung bombing, sir, wala. Walang napatay sa amin na dahil sa air attack at saka 105. artillery, wala rin. Bala, sir. Alam mo, sir, hindi kami naka-cover up. Kasi ang dami-dami ninyo, sir. Kami konti lang kami, sir. Nagkukwentuhan na lang tayo na parang... Hindi kami naka-cover up. Marami talaga. Oo. At saka open kasi kayo, hindi kayo Oo. hindi malalaking kahuyan eh. Oo. Kaya Kaya nakapasok kayo, sir, kasi hindi kami naka-cover up. Maliit lang kami, sir. Oh, kasi yung mga kasamaan, dahil gera talaga, mahirap pang gera na nagtakbo yung iba. meron din yung ganon, yung medyo mahina yung Oh, pananampalataya. oh, yun ang nagtakbo, yung mahinang pananampalataya. Pero ikaw nun, Bapa, anong kuwan mo nun na... Hindi kasi alam ko gaano kahirap yung defense. Yung pag-defense nyo dyan, alam ko gaano kahirap. Dami namin sniper. Noong panahon na yun, yun yung mga simula ng sniper namin eh. Na medyo talagang sir. magandang laban ba. Pero ikaw nun, solid ka na walang kuwan din, wala kang kaba? O ano? Sa awan ng Diyos, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung ano yung kabuuan ng pananampalatayo mo ng mga panahon na yun na napakabigat ng laban na yan. Hindi nyo makalimutan yan at hindi rin makalimutan ang Scout Ranger yan. Kasi sir, ang ginagawa namin na kami ni Umrakato, sinabihan niya ako, sabi niya sa akin, dahil itong jihad na sinasabi, utos ni Allah. Kaya ngayon, ang gawin natin, parang ano ba, hindi tayo magbitiw sa Allah para bantayan niya tayo ng anumang mangyari. Kahit anong mangyari, si Allah ang marunong. Yun ang naano ko lang, sir. Dahil sa sincere na pananampalataya, yun ang naano namin. Alam mo, sir, yung mga kasama namin, ang karamihan nagalis. Kaya hindi kami naka-cover up. Dahil na nawasak yung Kampo Umar. Alam mo, sir, yung Camp Abu Bakar, madali lang yan. Yung Kampo Umar, successive na naka-4 na taon. Gabit araw yan, sir. Alam ko. Alam mo. Alam mo, sir. Alam ko gaano kabigat. Medyo yung Abu Bakar kasi 3 buwan lang yun eh. 3 buwan. 3 buwan lang yun eh. Itong Omar medyo... naka-4 na taon, sir. 1996 pag simula, 2000 nawasawt ang Kampo Umar. Yun ang first episode ni Bapa Abu Sama Salik.